Ano ba yung mga tanong? Mga personal ba yan? Hindi naman po. Tungkol lang naman po ito sa paggamit po ng wikang Filipino po natin. Maaari po bang malaman po yung buong pangalan po ninyo? Si Chardel de la Cruz. Okay. Dito po sa mga ni Joseph Imanol sa inyo. Dito po sa mga katanungan po kasi, gusto ko lang po malaman kung ano po yung masasabi niyo po sa mga sa paggamit pati yung halaga po ng wikang Filipino po natin. So, daw po tayo sa tanong ko po ng ginagawa ko. So, sa unang tanong ko, bilang isang guro sa asignaturang Filipino, ano po yung mga naging hamon po ninyo sa pagtuturo ng wikang Filipino po sa mga estudyante nito? Sige po, Sa as experience ko kaya yung panahon nila, hirap po sila sa Tagalog. Ayan, tapos mas familiar sila yung mga naririnig sila nila sa mga social media, gano'n. Kasi nga, ang tao, ang mga parents siguro din, mas ang magsalita sila, gano'n din. Mas English ang kanila, kaya Taglish ang kanila ginagawa. Nakikipag-communicate sila sa bata, Taglish din po. Kaya yung mga wikang salita natin, nawawala na minsan. Kaya pag nagtuturo ako ngayon sa Pilipino, hindi nila familiar, kagaya ng pagbilan na lang ng numbers. Mas alam nila ang number 1, 2, 10. Ang isa, dalawa, tatlo, hindi nila familiar. Lalo na yung mga basic lang yan paano na lang yung mga salita na kagaya ng mahihin, hindi nila, alam nila yan. Oo, yung mahihin na salita, alam mga Tagalog na medyo malalim talaga. Kailangan mong i-translate bago nila maintindihan. Tagalog, i-English mo ulit. Okay. Sige po, sa pangalawang tanong ko po, ano po yung pinakamagandang paraan upang maipakita sa mga estudyante na may halaga pa rin po at makabulhan pa rin po ang wikang Filipino sa modernong panahon po natin ngayon? Ako kasi, minsan, pag nagtuturo din, ano yung subject namin, Tagalog kami. Unlike na lang sa mga bata, pag sumagot sila, talagang English mo. Ini-insist ko sa kanila na Tagalog tayo Tagalog po. Yun ang isasagot din nila. Yung ganon. Tapos pag pag nagkwentuhan din siguro, mas ipaintindi rin sa kanila na Tagalog din talaga. Kailangan din talaga. Malaman kung ano yung wikang Filipino talaga at yung palitin sa mga kulturan. Kasi yun talaga, lalo na sa grade 1. Ang grade 1 ko, mas sila sa English ko. Nila ngayon salita. Mas mag-English sila. Lalo na rin sa pakikipag-communicate nila sa mga classmates nila. Kung nag-uusap sila, English po. Sa huling katanungan po natin, sa inyong palagay po, sa paggamit at pagtuturo ng wikang Filipino sa mga estudyante, dapat po bang gamitin ang wikang Filipino sa lahat ng antas ng edukasyon bilang pangunahing wika sa pagtuturo po? Sa public, parang mo ang kasi dito sa sa school kasi parang by subject din naman kasi kung ano yung nakakaat namin mo is halimbawa yung English kasi minsan hindi rin nila maintindihan kung ano yung Tagalog kasi para lagi kami yung makikipag-interact din ng bata. Ang English po kami, pag English ang subject namin. Pero pag Tagalog, Kailangan talaga nilang malaman kung ano talaga yung Tagalog ng English na to. Kahit nga sa color, ay nako, mahirapan kami sa color. So, kahit sa color din po hirap din po sa identify ng pula, dilaw, verde. Lalo na pag sa word na orange, hindi nila na kahit ang Tagalog, lila, hindi nila
talaga kung ano nakikita nila sa mga kagaya ng sa cellphone, kaya sa social media. Ganun ang gagayahin nila. Ang gagaya nila lahat. Kasi parang nag-ano na rin kami niya, nagbalagtasan na rin tungkol nga sa wikang Tagalog at sa wikang English. Mas naiintindihan nila daw yung English kaysa sa Tagalog. Pero mas ini-insist namin na kailangan din natin anuhin pa rin yung ating wikang Pilipino. Ang wikang salita talaga. Kasi nga, kami din ang nag-iinarapan. Kami para sa... Pero, pag lumaki sila, siguro Maintindihan natin po nila. Ang gawin, bata pa rin naman sila eh. pero nadadala na rin nila pagkano. Oo. Ang gano'n.